Ito yung aking nilipat na laywan. Nakakatawang pagmasdan yung mga ganitong bagay na ginagawa natin dito sa bundok. Kasi ito nagbibigay kasiyahan dito sa amin. Lalo na kung tayo nagtatanim, nakakatulong to sa ating pagpaparami ng bunga. Yan, ngayong araw ay pabalik na tayo sa ating probinsya dito sa Quezon. So yan, nakarating na tayo. At yan, nakasalubong naman yung ating mga alagang aso at manok. Siyempre, pagdating natin, kailangan nating bisitahin o pintahan ang ating mga alagang manok dito sa kanilang mga kulungan. Dahil dito sila lagi gumagala at ang iba ay mga tinatawag natin dito na free range chicken. Ano? Ito ay hindi purong native at ito ay binobrood ka sa mga malalaking tandang. Dahil yung mga inahin natin ay mistisong Tagalog o native, kaya kailangan nating humanap ng ibang ganador na makakatulong sa atin para mapalaki yung ating mga lahi ng manok. Ayan. Pag tayo nagpapakain, nalilibang na tayo. At the same time, maaari din tayong kumita. At dito, may experience natin kung paano mag-alaga ng mga manok. Dahil dito sa probinsya, kailangan nating magsipag, mag-alaga, magtanim upang makatulong sa ating pamilya. Hindi madali ang mamuhay dito sa bundok. Kailangan natin dito sipag, tiyaga, dahil araw-araw natin itong gagawin. Hindi po pwedeng ngayon ka lang masipag, kinabukasan ay hindi na. Dahil kailangan natin mag-provide ng pagkain nila, ng kanilang tirahan, at may tamang oras ng pagpapakain, at syempre yung mga kanilang mga inumin. Dito sa pag-aalaga ng manok, marami tayong dapat matutunan. Kailangan natin maganda yung kalusugan ng ating mga manok, nang sa ganon, kapag nag-iitlog sila, hindi nagkakaroon ng mortality at saka hindi sila nagtatamlayin. Saka ito, sa ating ginagawa dito sa bundok, hindi na natin kailangan dito magpaganda ng mga pugad. Importante lang dito, huwag silang nababasa pag nangingitlog, at siyempre secure yung ating itlog para hindi mahulog. Kaya tinitibayan natin, bagaman yung ating mga gamit ay mga recycled materials, kasi kailangan natin magtipid. Dahil nga, kung makakagawa tayo ng paraan para makatipid tayo sa mga iba pang mga expenses, makakagaan din ito sa ating mga bulsa. So, yun ang laging nating tatandaan. Kailangan maging practical tayo. Dahil kailangan nating mabuhay sa bundok. Dahil ngayon mahal ang gastusin, mahal yung krudo, mahal yung pamasahe, halos lahat mahal. Pero ang ating mga bilihin at yung pangaraw-araw nating pangangailangan ay tumataas. Pero yung ang ating mga produkto, kaya dito sa probinsya, yung kopra, ay hindi tumataas. Kalimitan, dito ang presyo bumababa. Napakabihira dito na tumaas yung presyo ng kopras dito sa amin. Kaya nag-alaga tayo ng manok para meron tayong alternatibo. Nag-alaga tayo ng mga baboy, meron tayong kalabaw at baka. At yung kalabaw naman pang-araro, katulong natin sa pagtatanim. At yung baka naman, siyempre kailangan natin mag-alaga para sa ganon. At mapaanak natin yung inahin ay meron din tayo pambenta kapag malaki na. Sa ganong paraan ay makakatulong sa ating pamilya, lalo kung ating pamilya ay talagang pagsasaka lang ang kinabubuhay. So hindi po pwede na isang paraan lang ng paghanap buhay dito sa mundo ang kailangan natin, no? Dito yung sa amin ay nagkukopra lang, kailangan magtanim ka pa rin ng iba't ibang halaman na maaaring pagkitaan sa iba't ibang panahon. Dahil dito, sipag lang talaga ang kailangan. At kailangan dito, marunong ka ditong maghintay. Kasi pag nainig pa dito sa ganitong klase ng hanap buhay,
maaaring umalis at makaisip uli maging empleyado. Kaya patuloy kami nagtatanim dito, nagtatanim kami ng mga gaya ng mga halaman na bumulabulaklak sa tabi ng bahay para at least malibang din tayo sa ating mga ginagawa. At kung ito ay mapaganda natin ng maayos, maganda sa mata, pang-araw-araw nating makikita. Ayan, ito naman yung ating dating yun ay swimming pool. Ginawa ko namang fish pond. At nilagyan ko yun ng tilapia na malalaki ang lahi. Ayan, meron din tayong ornamental fish na pang aquarium na pinaparami sa drum. At meron din tayo dito na isang maliit na fish pond na dito nakabukod naman yung mga maliliit natin at dito pinapalaki yung mga bagong anak. So ayan, may mga orchids din tayo, may mga halamang bumabulaklak dito sa aming paligid ng tahanan nang sa ganon ay hindi tayo mainip sa ginagawa natin. Kaya kailangan dito araw-araw tayo may ginagawa at nang sa ganon makaka-inspire yun, lalo kung mag-asawa o magkasama, magkatuwang sa buhay. Ito naman yung aming alagang baboy dito. So ayan, at kami ay nag-harvest ng kaunting saging para may makain at yung iba ay maibenta na rin. So dito sa pagsasaka, kailangan talaga natin dito yung passion. Pag may hilig ka talaga dito, sigurado aasesyo ka dito. At saka yan, yung ating mga niyog na yan, kaya pinapakita ko sa inyo na talagang natutuwa rin ako dahil sa ating mga katuwang dito sa pagsasaka, hindi lang sa mga fertilizer, mga organic fertilizer, ganyan, mga pataba. Meron din tayo dito na tinatawag dito na mga pollinator. So, yung ating mga bubuyog, sinisave natin yan. Lalo kung sa mga alam natin sa gubat ay hindi sila secured, dinadala natin dito sa aming bahay at dito namin inaalagaan. Para makasigurado kami na hindi sila magagalaw ng ibang tao at hindi sila mapinsala. Kasi kailangan nating mag-alaga ng mga bubuyog dahil sila yung talagang number 1 na kailangan natin para sa pagpupullinate ng ating mga bulaklak para maging bunga at dumami. Dahil yung bubuyog, yung laywan o yung honeybee, saka yung lukot or stingless bee, ay yan ay laging katong na ang isang magsasaka. Sa kailangan natin na alagaang mabuti at nang ibalik din sa atin yung biyaya na pagpupullinate na sa mga tanim natin, yan naman ang kapalit. Kaya kailangan nating alagaan sila mabuti. Hindi naman dito kailangan dito yung pakainin pa sila. Kasi napakarami dito ng bulaklak ng nyog, mga iba't ibang punong kahoy dito na may bulaklak, mga gulayin, na doon sila kumukuha ng mga kinakain nila. At sila na rin ang nagpo-pollinate para dumami ang bunga. Ngayon, bonus na lang sa amin dito na magkaroon siya ng pulot at ma-harvest natin pagdating ng 6 na buwan. Lalo kung lukot, kailangan makaano tayo ng 6 na buwan. Hindi natin pwede basta galawin yan. Kailangan umabot siya ng 6 na buwan para makapag-split tayo. Makapaglipat tayo ng ibang box para dumami. Hindi kagaya ng honeybee. Ang honeybee, pag may 2 weeks or 1 month, pwede na tayo mag-harvest ng pulot. Basta mayroon silang pinagkukunan ng mga kinakain nila. Mas mabilis kasi yan makapagawa ng kanilang saray or yung comb. Dahil kapag meron silang comb, madalis na makapagawa, kasunod na noon ay maglalagay na sila ng pulot para makapag-ipon sila bago sila manganak. No? Kasi kalimitan, napapansin ko dito yung uod, yun ang nagiging na. Kasi ang rhino napakasipag niyan. Kapag siya ay nagsisimula na bumubuo na isang colony, lalo kung bagong lipat, talagang napakasigasig nila dito. At kailangan komportable sila sa sa kanilang titirhan nang sa ganun hindi sila umalis. Kasi ito ang pagkakaiba ng lukot at saka ng laywan o yung apis cerana. Kasi yung apis cerana, kapag hindi yan komportable, kahit maganda yung box niya, na hindi siya naiinitan at hindi sila komportable dyan, aalis yan. So ang gagawin natin kapag umalis, babantayin natin yan para pagpapalipad nila,
lilipat yan sa mga kahoy sa ilalim, yung mga punong kahoy, dun siya didikit. So ang ginagawa ko kapag gumanon, makakadalawa o 3 beses ako pag may ibabalik. So hindi ko na doon ibinabalik sa dating kulungan na, ay yung sa dating bahay niya, kundi sa ibang box naman. Kasi nararamdaman ko na baka hindi sila komportable kaya sila umalis. Kaya ginagawa ko, kung nakadalawang lipat siya o 3, di siyempre 3 box din yung paglilipatan natin. Hanggang sila ay magperme doon sa isang box. Hindi kagaya ng mga lukot na kapag yan ay nailagay mo dyan, huwag lamang malagyan ng pulot yung kanilang brood, yung mga inakay nila, at maayos ang pagkasalansan ng mga propolis na yan, na may mga brood na yan, at saka kailangan lagyan natin ng kaunting pulot o pollen para may makain sila dyan. Kapag minsan natin nailagay yan dyan, hindi na yan umaalis. Yun ang malaking pagkakaiba ng dalawa na pollinator natin. At nagpapasalamat din tayo kay Lord na ayan, nagkakaroon din tayo ng pagkakataon na makapag-alaga ng ganito, dahil importante talaga itong maalagaan natin itong ganong klase ng bubuyog dito sa ating mga sakahan. Sana dumami pa, at kasi ang plano ko sana maparami ito dito, lalong-lalo na yung lukot or stingless bee, dahil hindi siya nag-sting. Kumbaga yung nagkikisot, kasi yung pinakapit niya mayroon yung pantusok, napakasakit noon. Kaya naman natin tiisin yung yung sting niya. Pero ang pinaka magandang alagaan ay yung stingless bee, kasi yan talaga ang literal na kumakagat lang talaga, hindi siya nangingisot. Hindi yung puwit yung ginagamit niya, kundi yung ngipin lang niya. At saka dumidikit lang siya sa buhok, sa damit, kasi para siyang may dagta kapag umaatake siya sa mga, kapag alam na mapipinsala yung kanilang colony, saka masasaktan sila, talagang agresibo rin sila, pero hindi kagaya ng mga honeybee at mga pukyutan. Kaya mas mabuti na alagaan yung mga pollinator na ito ay yung stingless bee. Kasi kaya ngayon nag-uumpisa ako mag-alaga dahil nandito na nga ako sa probinsya, at passion ko talaga na magsaka. Kahit na gusto kong tumira sa syudad, hindi ko talaga kahiligan. Napunta man ako doon, pero hindi ako masyadong komportable. Masanay ako sa bukid, masanay ako sa bundok, na nakakasama ko yung aking mga alaga, mga tanim, at araw-araw akong may ginagawa na pwede kong idagdag sa aming kinabubuhay. So bilang isang tatay na bumubuhay ng pamilya, kailangan natin talagang magsikap. At kailangan natin gumawa ng paraan nang sa ganon, mas mapadami pa natin yung ating income. Dahil dito, kapag hindi natin ito nagawa, so mahihirapan tayo. Darating yung panahon na pag nangailangan tayo ng pera, mangungutang tayo, kaya maglo-loan tayo. So para hindi umabot sa ganun, habang hindi pa masyadong malaki ang gastusan, ay mag-ipon na tayo. Magsikap tayo na makapag parami tayo ng aanihin. Dahil dito, kapag iba-iba yung tanim, may gulay, may root crops, may mga prutas, saka gaya na pagkokopra. So iba't ibang pamamaraan ng pagsasaka, iba't ibang panahon ng pag-aani. Kung may talalo, kung bonus pa, makapagtanim pa tayo ng mga avocado, langka, lansones. Kasi dito sa amin may mga ganyan na kaming tanim. At yung iba naman may mga kalamansi, meron na rin ako diyang mga guyabano. So tuloy-tuloy na kami sa pagtatanim, at sana makakuha pa rin ako ng iba pang mga variety ng mga tanim, para sa ganon ay maparami pa rin. Dahil maluwang din naman yung aming lupa dito, na may mga bakante pa rin, gusto namin dito may intercropping. Para sa ganon, tuloy sa pag-aani, every 45 days kasi hanggang 2 months ay mag-aani ng nyog o magkukupra. Kasi dito hindi kami nagbebenta ng buko,
kailangan dito pagulangin at pag magulang na, i-harvest at kukuprahin. Bukod sa pagkukubra namin, yung uling timbao ay inuuling namin at dagdag income na rin. Dahil ang pagbibenta noon ay per kilo na. Nakadepende sa panahon kung magkano at yung dami na magiging income natin sa pag-uuling. So, ito ay binabahagi ko lang sa inyo para sa ganun ay ma-inspire tayo na patuloy na magsaka, at lalo na kung tayo ay mga may edad na at gusto nating mamuhay sa probinsya. Gusto ko na ibahagi ito lagi sa inyo para sa ganon ay patuloy tayo na makapag manirahan dito sa bukid, sa bundok, para sa ganon ay mahasahan natin o masarap kaya na mamuhay talaga sa bundok na kasama yung pamilya mo, sariwang hangin, yung mga kinakain natin, mga fresh, at siyempre napaka ganda sa pakiramdam na yung paggising mo sa umaga, ramdam na ramdam mo yung walang pollution, yung nalalanghap natin na hangin, tapos yung ating mga ginagawa dito ay talagang ramdam na ramdam natin. Sa umaga, iinom ka ng mainit na tubig, kung magtitimpla ka ng kape, at magkakaroon tayo dito ng pagkakataon na yan, lalong dito yung mag-asawa, magkukwentuhan. So ramdam na ramdam ko yon bilang isang magsasaka, ay napaka ganda sa pakiramdam. Kumbaga ito ay stress reliever na rin, dahil para mapanatag yung ating isip, magkaroon tayo ng iba yung pananaw about sa pagtatanim, lalo na kung halimbawa meron ditong mga LGU na tumutulong sa atin at nagbibigay ng mga binhi, mga pananim. So malaking tulong sa atin yon, dahil hindi na nga tayo mamimili ng mga iba pa nating tatanim. Kaya ginagawa namin dito, bukod sa sarili namin bili, ay talagang may sa government may mga nagbibigay na dapat naman nating itanim at alagaan, at nang sa ganon ay maparami natin yung mga binibigay na yun para sa atin. Dahil kung mapapagpatuloy natin ang ganitong proseso ng ating pagsasaka, marami ang ma-encourage na patuloy na magtanim at hindi umasa na lang, kasi mahirap na nawala na yung ating passion sa pagbubukid. Kaya ayun, kaya ituloy-tuloy lang tayo, at habang malakas ay gawin natin ito, nang sa ganon ay patuloy tayong mamuhay ng sagana bilang isang magsasaka. Kung gusto niyo ang video na ito, like, subscribe, and click the ring. Click the notification bell or bell icon, diba? Yeah. 2 times para ma-notify po kayo Yes. sa mga susunod namin gagawin na videos. Thank you! Bye! Bye-bye!